Sa unang bahagi, kaugnay sa sinabi ni Ferdy Passion na conflict of interest sa loyalty ni B.S. Aquino sa pagitan ng bansa at ng mga negosyanteng kaalyado kamag-anak niya. Maraming ibinulgar si Ado paglinawan tungkol sa mga negosyo ng SMEGMAC. Marami pa tayong malalaman na balita mula sa mga panauhin ni Dr. Eric San Juan sa ikalawang bahagi ng Balitaan sa Rembrandt, January 30, 2015. Tama yung nasabi kasi mahirap magparatang at this point in time ng laro ng mga malalaking tao sa politika at mga negosyante. Dahil meron dyan talagang laro na ginagamit na dami itong mga negosyante ng ating mga politiko. Yan din ang naging problema kung bakit dito kalaki ang problema ng taong bayan dahil sa kalokohan ng ating mga politiko. You will know more after this big problem. Maniwala kayo, lalabas at lalabas to. Alam mo, dito sa Pilipinas, walang sikretong natatago eh. Si Marcos nga na ang galing-galing na nga eh. Hindi nakalusot eh. Kaya nga nung binablockmail siya ng mga puti na bidulong na sa kanya yung problema niya. Hindi na siya nakakibo eh. Sila pa. Hindi naman sila ganun katalino ni Marcos. Nung palang Lunes, in-announce sa media, Manila, na 2/3 of the 2.7 trillion budget natin, nirelease na ni Abad Boy. Tama si Stuart. Lumabas na yung pera in January. January pa lang, 2/3 na yung budget lumabas na, nilabas na. Kaya, yung ba pagpunta ni Noynoy doon sa Zamboanga, something to do with that, naghihintay siya ng good news para pagtakpan nito kapos. Palpak na naman yan, 1/3 na lang hindi pa nare-release. Kaya kung mangungulit tayo sa gobyerno, pumunta na kayo sa departamento, may pera na sila. Sa coordination, nabanggit ni Kaado Panginawan. Under our Constitution and existing laws, hindi po kinakailangan makipag-coordinate ang AFP at PNP sa isang rebel armed force. In fact, ang isang rebel armed force ay hindi kinikilala ng batas at yung ginagawa po nila ay illegal possession of firearms. Hindi po pwede makipagkasundo ang ating Pangulo na ang terms and conditions ay labag sa konstitusyon at labag sa batas. Kapag meron pong agreement na ganyan, yan po ay void at inissue. Walang saysayan. Sapagkat ang buong Pilipinas po ay Philippine territory. Basahin ninyo ang Constitution, basahin ninyo ang existing laws. Wala pong binabanggit dyan na MILF territory. Si Noynoy lamang nagbabanggit ng MILF territory dahil siya ay spokesman at commander-in-chief ng MILF at siya ay tenyente sa Malaysian Army. Pero sa Constitution po at sa ating batas, lahat ng parte ng Pilipinas ay Philippine territory at iisa lamang ang armed forces natin, yan po ang AFP at PNP. At hindi pa pwede magpaalam ang AFP at PNP sa isang rebel armed group na suportado ng Malaysia bago sila papasok sa Philippine territory. Kaya yan pong sinisisi ni Noynoy, yung direktor ng SAC, kung bakit hindi raw nakipag-coordinate, yan po ay malaking kabubuhan at kasinungalingan. There is no need for any coordination because that is Philippine territory and there is an outstanding warrant of arrest to be effected by duly constituted authorities. Sino po yan? Yan yung PNP at saka AFP. Yung MILF po, hindi po yan duly constituted authority. Yan po ay rebel army supported by the Malaysians na umagaw sa atin sa Sabah. Na ngayon, ang gusto naman ni Noynoy, pagkatapos ibigay ni Cory yung Sabah sa Malaysia, ibibigay naman niya yung Minsupala, yung Mindanao, Sulu at Palawan. Pagka naging presidente pa yata ito si Rojas, pati yung Visayas, ibibigay sa Malaysia. Ano ba matitira sa Pilipinas? Where do we go from here, Professor Manlawi? Intindihin na natin kung bakit tayo nakikipag-usap sa MILF at bakit kailangan nating mag-coordinate sa kanila pag may mga operation sa area nila. Unang-una, ang MILF po, next to New People's Army, ay pinakamalaking armadong grupo sa Mindanao. Mas malaki po siya sa MNLF, mas malaki siya sa Abu Sayyaf Group, at mas malaki siya sa grupo ng BIFF.
ang intelligence estimate ng military at police based on sa JAPIC report. Yung JAPIC po ay Joint Armed Forces Police Intelligence Committee report. Umaabot sa halos 10,000 armed regulars ang MILF, pero hindi po natin tinitignan doon yung capabilities ng MILF dahil marami po silang influence communities and villages sa area. Meron po silang umaabot na 120 base commands. At ang bawat 120 base commands, kinukompose yan ng iba't ibang barangay na armado, mga munisipyo na armado. So yung force multiplier ng MILF, napakataas. So yung mobilizable force niya ay napakataas. At yun po ang konteksto kung bakit na-overpowered yung staff sa Mamasapano, Maguindanao. Dahil sumasi yung mga communities na naging force multipliers, hindi lang ng BIFF, kundi ng MILF. Kaya yun po kaya nakipag-usap po tayo. Noong panahon ni Estrada, nag-all-out war sa paniniwala na pag nalusog yung kampo ay makikripple yung organization ng MILF. Nagkamali po tayo dahil resilient po yung armed group. Nagtayo lang sila ng panibagong kampo sa Camp Darapanan at nagkaroon pa sila ng massive recruitment dahil maraming namatay po sa Camp Abubakar. So ginawa po nila yung propaganda material to recruit more fighters. So nagkaroon ngayon ng complications yung MILF. Kaya pinagpatuloy po natin makipag-usap dahil sa totoo lang po, kung ako po tatanungin yun, hindi po natin kayang talunin ang MILF. Sa dami po ng armas po nila. Kahapon may dinisclose na video ang aming presidente, si General Bugi Mendoza kay Karen Davila, na nakuha po namin na video kung saan pinakita po dito yung Bangsamoro Firearms Factory. Bangsamoro Factory po yan. Nagmamanufacture po sila ng sarili nilang small arms and light weapons, mga assault rifles, mga barrett. Meron po kaming video niyan. Although yung accuracy ng kanyang tama ay hindi masyadong mataas, pero nakakagulat yun yan. Kaya, kumbaga, minimini mo yan, nakakatama din yan. So, yun po ang nature ng threat ng MILF. Kaya mas mainam po na makipag-usap po tayo sa kanila kaysa makipagbakbakan dahil hindi na talaga natin kakayanin makipagbakbakan sa kahit sa aerial attack yan ang gawin natin. Kung po yan manganganak po yung mga fighters, ang dami po nila, mga armado po yung mga yan. At yung influence communities ng MILF, hindi po natin kayang lusubin. Marami na pong pagkakataon yung mga law enforcement elements natin na pinasok yung mga puso nila pero lagi silang natatalo. Dahil ang communities po nagiging kalaban nila. So mas magiging komplikado ngayon dahil sa boundary ng Eastern and Western Mindanao, naglalaro dyan yung MPA saka mga ibang Moro armed groups. So, mas lalong komplikado yan. So, ang sinusob lang natin dito yung sa MILF. Wala, pwede kung talagang i-all out war natin yung Moro, walang katapusan to dahil yung galit nila, 4,000 years na nilang ginagawa, 400 years na nilang ginagawa yan Kaya ang tingin nila sa SAP ay pumunta sa mga Pasapano, based doon sa pag-interview sa mga communities doon, ang laging tingin nila sa government troops, sir, baka ma-confirm niyo po ito, ang laging tingin nila sa government troops, Philippine National Police or Armed Forces of the Philippines, invasion force. Kaya sila nagsama-sama kahit sa BIFF ka, MILF ka, pag nakakita ka ng tropa ng gobyerno, magsasama-sama ang mga yan dahil ang tingin nila sa mga government forces mananakop. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Nandun na ako sa sinabi ni Mr. Tasyon from the legal viewpoint, tama yun, on the ground. At i-explain ko sa inyo kung bakit alam ko ito. Dahil mga kaibigan ko yung mga yan, naging kaibigan ko yan noong 1987 nung kami i-recall ni President Aquino, ni Ambassador Pelaez, to head the peace talks. And we did it for 7 months with Habib Hashim as head of the MNLF panel.
dahil ayaw humarap ni Norme Suarez. CPLA at saka mga Muslim. Tama po yung sinasabi ni Profesor. Miski na yan wala sa protocol, walang nakasulat, wala sa batas. Ito po ang tandaan ninyo. Pag pumunta kayo 15 minutes away from the city sa mga areas na yan, fair game kayo. Pag hindi kayo naka-announce na lalabas kayo o may kasama kayo, miski wala kayong pera, miski wala kayong pisong duling, kikitapin din kayo dahil hindi naman kayo kilala, magbabaka sakali. Dahil po these people, tama sila eh, for 400 years nabubuhay ho yan at ang inoobserbahan nilang local code, yung tinatawag nila na maratabat. Yan po yan. Pag pumasok kayo sa teritoryo nila na walang abiso, kikidnapin kayo or wala na. That's it. So, dalawang perspective po yan. No? Pinisent sa atin ni Ferdy, yung constitutional and legal perspective, and si Professor naman, itong binubuksan ko sa inyo. Kaibigan ko po lahat yan, ma-MNLF, ma-MILF. In fact, nakikinabang ngayon dyan sa Ligwasan Mars na yan. Member ng panel na yon, representing the MILF. Si Didagin de Langarin, Mr. Eric San Juan. Kilala mo yun? Oh. Si Diggs! Si Diggs! Oh, bakit si Diggs na pupuntahan ko? Labas-pasok ako dyan, sa Sulu. Indana, Mainbo, napapasok ko lahat dyan. At ito mga areas na ito sa ano, malayo pa, hanggang northern Cotabato, pasok ko lahat yan. Hanggang Taganak, sa Tawi-Tawi, abot tayo dyan. So, yun lamang kung tatandaan natin. Merong de facto rules of engagement, merong de jure factor of engagement. Ngayon, isa lamang ho ang solusyon dito talaga. Development. Kaya nga, babalik na naman ako doon sa issue ng corruption. Nagalit na galit si Mr. Leon Estrella Peralta. Kaya nga siya nagtayo ng yung movement against corruption. Yung perang ninanakaw ng mga congressman at saka senators natin, kung yan napunta lamang sa development ng Mindanao, wala na eh. Isa lang naman ang karaingan nila. Remember, ladies and gentlemen, of the 20 poorest provinces in this country, the 5 poorest of the poor are in the Muslim-dominated areas. Kaya kung galit na kayo at gusto nyo nang lusubin sila, diyan kayo nagkakamali. Dahil bukod sa Muslim sila, na hindi naman natatakot mamatay, ay bukod pa rin sa armas na minention dito ni Professor, yung sitwasyon nila, araw-araw nakikita nila, yun ang nagbubuyo sa kanila. Na doon sa kinatatayuan nilang lupa, wala kayong mapapasok na. Dahil mula nung kunin na sa utak nila, yun ang thinking nila, no? Nung kunin na nila ang mga Kristiyano yung mga lupain na nakapaligid sa kanila, ito na lang ang natitira. So they are negotiating from that defensive viewpoint of a war culture. At kung itong si Coronel, ewan ko kung saan ang galing ito, anong qualification ito mag-negotiate. Walang sense of history. Si Marvick Leonen, sir, baka kayo Justice of the Supreme Court, maging Chief Justice pa kayo, kawawa naman kami. Dahil wala kayong sense of history. Hindi nyo alam
kinausap nyo na agad yung mga yan na sila nagdidikta ng terms of engagement na ibinulong ng mga Malaysians at binulong sa Malaysians ng mga Amerikano at ibinulong sa mga Amerikano ng US Institute of Peace na extension ng MI6. Alam po ba ninyo kung ano yun? That is the Anglo-Dutch oligarchy. Kaya pagka binuot po ninyo yan, ang nilalabanan natin dito is the British Empire. Kaya maghulos dili po tayo rito. Pagkausap natin ito mga ito, malalaki mga bakal nito, kaya tayong tirisin. Kaya mas kailangan natin. And right now, it is not only a matter of national security, but of urgency that we have a commander-in-chief who is sane, who is thinking correctly. Because ito po, tanong ko sa inyo, outside of his infrequent lucid intervals, tinanong nyo na ba sa sarili ninyo kung sino nagpapatakbo nitong bayan na ito? Kasi way back in early 1980s, Ting Wang was then taking up, doing her dissertation sa national defense. Master thesis ba or doctor? Master. Okay. Ang conclusion niya is not to talk with the MNLF. Yun ang paper niya. But with the MILF. Bakit hindi ginawa ni Ramos noong panahon na yun? Samantalang ngayon, lalo pa lumalaki yung MILF. Ano ang naging basis ni Fidel Ramos at that time para makipag-usap sa MNLF at in-disregard yung sitwasyon ng condition, volatile, na talagang dapat kausapin ay ang MILF as suggested by Ting Wang. It has something to do with the OIC, kasi OIC recognizes the MNLF as the sole legitimate representative of the Bangsamoro people. And at that time, di pa malakas yung MILF. Nag-start lang umusbong yung MILF after the signing of the Tripoli Agreement in 1976. Umayaw doon si Hashim Salamat sa 1976 Tripoli Agreement. With the incidents of sprouting a new organization which is the BIFF, halimbawa ngayon, kung mag-back out ng gobyerno, ito ba yung another confrontation with the BIFF and the government will be in parang isang position na hindi na makakalis para kausapin dito mga to? Yeah, ang tingin ngayon ng gobyerno natin sa BIFF ay lawless element ng MILF dati. Pero ngayon, sa separate criminal organization ang tingin ng ang gobyerno natin ngayon. Pero hindi natin hawak yung kaisipan ng susunod na gobyerno after 2016. Kung ang tingin ng gobyerno ngayon na lawless element ng BIFF, kung ang tingin ng susunod na gobyerno ang BIFF ay may legitimate grievances din, pwede rin posibility na makipag-usap din sa BIFF. Yun ang nagiging cycle ngayon na nakipag-usap tayo. Ay ngayon, ang BIFF may splinter group na siya, yung GIM, Justice for Islamic Movement ni Commander Tambaco. Walang katapusan na ito. Kaya na split. Ngayon, i-share ko lang yung mga ito, subject to verification subject to confirmation, na may usap-usapan ngayon sa ground na ang BIFF ay pwedeng maging fallback position. Kayo man yung information niya, 2 days ago, ay nasabi na sa akin ang kontak ko sa MILF na gagamitin lang Paul Guy itong BIFF. Kaya konfirmado na ngayon. 500 million funding for the operation, yung against the Marwan tsaka Usman. Nagamit ba yung pera na yun? Ano ba tracking ng pera? Yun ang dapat natin na alamin dahil magkakaroon ng investigation din yung Board of Inquiry kung paano na-utilize yung funding dyan. Pero sa lahat ng plan, hindi makakagawa yan ng walang kaukulang funding. Hindi na magkakaroon. Pero sariling ano ba kayo? Na-release ba o may, siyempre, hindi mapupurso yun kung walang na-release na pera. Pero hindi natin alam kung paano na-utilize yun, paano disperse, paano na-request. Hindi natin alam yung mga detalye na yun. This portion is brought to you by Elmos Whitening Soap,
narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Dagdagan tayo kay Archie. Nung si Ramos ang presidente, nagkaroon ng meeting sa Alexandria, Egypt, April 28. Pinag-uusapan doon ang tinatawag na Parliamentary Form System of Government sa Pilipinas in 2010 to 2016. Ito ba ay pattern dahil hindi nga magkasundo yung MNLF, grupo ni Normie Suarez. Kaya magkakaroon tayo ng Parliament Government itong 2016, ito na siguro yon para mapaging parliament at the same time masolve yung issue sa Mindanao. Hindi pa parliamentary yung pinag-uusapan, federalism ang pinag-uusapan. So, ang tingin nila, pag naging successful tong experiment ulit ng Bangsamoro government, it's a next step towards federalism. Confirmine ko yung parang sinabi ninyo. Kasi dito, sana, i-test kung pwedeng magsama yung democracy sa federal form of government. Ay, nag-happen. Stay tuned. Tingnan mo, may dalawang bansang interesado sa federal form sa Mindanao, ang Malaysia at ang Germany. At ang Germany ngayon ang masikasig na nag-build ng capacity for the MNLF to build its own political party. So Konrad Adenauer, very active ngayon sa Mindanao. Alam mo, hindi lang ngayon active ang Konrad Adenauer. Pagmula pa nung Mindanao Allowance, nagkandaloko-lokon sila. Kaya nga nagkaaway si Bono Dasa sa kasi ni Pimentel eh. Ang in-expose ni Lingo Elpos natin eh. Doon nagsimula yan, problema niya. Nabanggit niyo yung army factory. Nasaan yun? Central Mindanao, Maguindanao. Hinahanap ko sa Puerto Saya, papakita ko tayo. Nagaling barret, sniper rifle. Alam ka kay Sir Banlawi, yung pinag-usapan sa Egypt kasi, yung tinatawag na New World Economic Program, kailangan magkaroon yung mga bansa na ito, kasama na Syria, yung binanggit ni Sir Eric, kasama dun sa tinatawag na experiment para ma-push through na yung World Economic Program na gagawin sa Dubai ata this year. Bago mangyari yan, sige, sabihin ko na, bago mangyari yan, itong gagawin ng Pope ang bantayin nyo. Pag na-unite nyo na itong mga religion into one, yan ang kasunod yung economic. Kaya yung sinasabi mo ay long range planning yan. Pero tama yung information mo dyan sa nangyaring meeting na yan. Supposed to be, dapat SAP tsaka AEP joint operation yun. Normally joint operation. Sabi nyo rin na parang may refusal from the armed forces o DND yung mag-joint operations sa Pamasakano. Not-check approved. Kasi yung commander in the area, siya rin mag-walk, pinalo up ng SAP kung ano na ang lagay ng request nila. Ang sagot wala pang approval sa headquarters. Bakit kung hindi na-approve? Yun ang ginantin, alamin natin kung ano ang rason niyan, kung bakit. Yung hindi pa kung galing kay so, tingnan natin kung sino ang relevant player dyan. Normally, sa mga ganyang operation na kapan yan, sa J3 yan. Ano yung ginawang dahilan? Bakit ayaw nila i-approve yung operation? Hindi pa natin alam kung anong dahilan. Meron lang ang hula, pero hindi ko alam kung yun talaga. Sabihin ko, common sense lang naman yun eh. Di ba? Ang armed forces, wala pang decision on the matter because they didn't think it viable. And the proof of it is the fact of the massacre. Yun lang yun. Di ba? Of course, may mga detalye pa sa loob ng military dyan. But sa common sense level lang, hindi workable eh. Why pursue? But this, mastermind nitong, mercenary force na ito, ginamit na mercenary yung pwersa ng gobyerno. Can you imagine that? This is a simple conspiracy between V.S. Aquino and Mr. Purisima. Dahil Mr. natawag ko sa kanya, regarding out of the force already. Hindi na makare-recover yan. Diba? Ang implementor ng conspiracy, yung si Napeñas ba yan? Simple lang yan. Let's not make it too complicated. But
let us be, yung political solution dito at usukin natin, huwag yung military, huwag yung armed conflict. Dahil war will not get us anywhere, maniwala kayo. Anong political solution? Regime change towards a system change. Yung federalism, system change na yan eh. Ha? Yung electoral reform ni Leon dito, system change na yan. Itong hanap buhay, system change na yan. Pero hindi tayo makapunta sa system change dahil yung mga politiko at yung mga headless chickens are preventing us from proceeding there. Bakit? Kasi kikita ang taong bayan, hindi sila. So, can you imagine a commander-in-chief using a legitimate force of the government to enforce the sovereignty of one's government, which is the PNP, parenthesis AFP, ginamit as a mercenary force? Bakit? Ang tanong ko lang yan, bakit? Para ito, hindi lang yan as simple as the bounty na ginaganon, dinidiktit ng media. Mas malaki ang agenda behind this. Mas malaki. Kaya bakit si Presidente Aquino ang nagkukol ng shots pagdating na dyan sa Malaysia na yan, yung mga Sabah na yan at saka yan yung Ano ba talagang kasunduan? Ano ba talaga yan? Malaki, napakalaki. Big case at stake. Bakit may Amerikano in real time at helicopter na nandoon? Yan ang tanongin ninyo. Matur na Zamboanga bombing, dahil doon si Pinoy at that time, gawa rin na it was designed purposely na magkaroon ng bomba. May kasabihan ang mga taga-Mindanao, ang mga Moro. When something serious goes wrong in Imperial Manila, the guns bark in Mindanao. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialaw. Galaw-gaw, kung tawagin siya